Hi guys! Welcome to Marites Vlogs. It's me, Marites Yet. So ngayon lang ulit ako nakapag-vlog mga mates. Hindi ko na mag-video kasi lagi mo sa mga aking pakiramdam kaya hindi ako makapag-vlog. Kahit mga luto-luto hindi ko magawa. So for today's video, for today's vlog, hi! Ako ay re-reveal, may re-reveal. Pero alam na ng mga friends ko to. And then mga friends ko sa Facebook. So I'm pregnant! So si Marites Yet ay pregnant. O diba? Itong PT na to, nung ano pa to, late vlog na to kasi ngayon ako nagkaroon ng time. Pinilit ko lang talaga kasi sama-sama na pakiramdam ko araw-araw. Pinilit ko lang mag-video ngayon para magkaroon naman ako ng content kasi wala pa yung mga ibang marites. So ayan, ito is noong December 9 ako nag-pregnancy test. So kanyang kaliwanag. Isa lang, hindi na ako nagdalawa kasi tignan nyo naman nung napakaliwanag, magdadalawa ka pa ba niya? So, isang pregnancy test na yung binili ko kasi hindi naman ako nag-expect mga marites kasi hindi man ako nag-expect na magkakaroon pa ulit ako ng baby, mabubuntis pa ako. Kasi, dati naman, nagpa-positive ako sa pregnancy test. Pero syempre, lagi siyang nawawala. Kumbaga, ano siya may tawag dun yung parang itlog na nabubugok. Ganun lang for short, kasi may tawag dun, nakalimutan ko. English kasi. Ayun, lagi siyang nawawala. Pag nalaman kong buntis ako, unang-una kong nagbuntis ako is 2014. So, yun yung unang-unang kong nabuntis ako kasi syempre may anak na ako, meron na ako 19 years old. May si Justin Rain, 99, nag-edit ng aming mga vlog, nag-iisa na may anak ko. So, nabuntis ako ulit nung 2014, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 years old siya noon. So, nag-pregnancy, nagka-mens ako. Parang nagkaroon ako ng mens, pero hindi siya nagtuloy-tuloy. Parang patak-patak. Tapos, haba-habang kwento to mga marites kasi ikwento ko sa inyo yung aking mga pinagdaanan paano ako mabuntis. Pero syempre, hindi lang naman, 3 months na akong pregnant. So, 3 months na ngayon. Nung November huling menstruation ko. December, January, February. So, 3 months, sumatagal pakiramdam ko. Susuka ako. Ang pait kasi ng bibig ko. 3 months na siya. So, ano ba yung kinikwento ko? Nakalimutan ko tuloy. 3 months na akong buntis. So, balik na nga tayo dun sa aking kwento nung unang-una. Ayun, parang ang nangyari sa akin nung unang-una kong nabuntis, bukod sa panganay ko, 2014. Tapos, hindi ko na nabuntis ako kasi anong nangyari, yung menstruation ko, putol-putol, paunti-unti. Tapos, ang paunti-unti, mula ko pregnancy test, kasi nagtataka ako. So, nag-positive. So, akala ko okay lang na merong, spotting. Tapos pumunta ako ng center. Sabi dun sa center, kailangan ko nga daw pumunta ng obigayin ng doktor kasi nga, hindi dapat binudugo. Kasi, syempre parang first time ko rin ang buntis na. Kasi sa una kong anak naman, wala man ako naging problema, walang dugo-dugo. Pagka pregnancy test ko nun, pagpa-check up ko, yun na yun, tuloy-tuloy na. Hindi pa nga ako nagpapa-OB nun, daw nagpapa-check up sa center lang. So kaya parang hindi ko alam na may mga ganto-ganto pa palang mga problema sa pagbubuntis. Akala ko parang buntis ka. Yun lang yun. Pag alam mo buntis ka, pregnancy test ka, di ka na-regla, tuloy-tuloy na, wala ka na magiging problema. Ang dami pa pala na pagdadaanan mo. Hindi pala ganun kadali. Kaya swerte dyan yung mga lagi na buntisin. Pero hirap din mo maging buntisin. Hirap magkaroon maraming anak. Ako talaga gusto ko dalawa lang. Dalawang anak lang. Pero kung di na sana ako binayaan ni Lord, isa pa, baby miracle ang tawag ko sa kanya ngayon kasi isa siyang miracle. Nabuntis pa ako. So, pakinggan niyo yung aking kwento. Siyempre, isipin mo talaga, naging miracle siya kasi sa dami kong ilang beses ako nalaglagan, parang 4 na beses. Diba? Tapos ito, 3 months na siya. 3 months na siya. Kumbaga 3 months. Hindi ko na siya sa tiyan ko ng 3 buwan. First time ko yun, mga marites, na nag-stay sa tiyan ko ng 3 buwan ng baby. And then my heartbeat. And then, okay naman siya. Nung huli niyang ultrasound namin, nung last January 20. Ito yun. Ayun na siya. Malaki na siya. Unang ultrasound ko, gulo na kwento ko na pa iba-iba. Unang ultrasound ko is December 10. Ito yung unang ultrasound. December 10. Yan, unang ultrasound. Ano pa lang siya? Gestational sac. Wala pang baby. December 10. Yan pa lang siya. Wala pa siyang baby. Kasi masyado pa maaga, 5 weeks pa lang. Pangalawang ultrasound is noong December 23. Ayan. December 23. Meron na siyang yolk sac. Ayun na siya. May yolk sac na siya. Yolk sac. Yan. Tapos,
binigyan ng vitamins. Unang ultrasound ko pa lang dito pa lang ng December, binigyan ako ng vitamins, pampakapit, folic acid. Yun. Tapos pagdating ng December, yan, nakita na si baby, may heartbeat na rin pala siya, no? December 10. December 23, meron na rin siyang heartbeat. Alam niyo ba, mga Marites? Ang una kong narinig. Kasi itong sa unang ultrasound talaga na to. Ito nung December 10, yung gestational sac pa lang. Hindi pa ako nag-stop sa mga Marites. So, di pa ako nagsabi sa mga friends ko, sa Facebook, kahit kanino. Kasi, dati kasi nagpo-post ako agad. Ngayon, hindi na. Kasi nadadala na ako. Kasi nga, lagi talagang nawawala. So, yung una kong nalaman, na gestational sac pa lang. Kasi pwede pa siyang mawala. Pwede pa siyang malaglag. Alam mo yun, mga ilang araw, pwede pa siyang mawala. Binigyan lang ako pampakapit. Ang ginagawa ko sa pampakapit, ang bili ko is, ang bili ko ng pampakapit na gamot, isang peraso, 2 peraso, kasi nga, baka naman mawala siya ulit. Diba sayang yung gamot, ang mahal pa naman ng pampakapit. Isang peraso, 92 ba yun? Tapos ang inom ko ata is parang 3 times a day. Kailan bang inom ko? Pampakapit. 3 times a day ata yun eh. Basta ganun, or 2 times a day. So, ginagawa ko, bili ko, pag isang araw, bibili ako, pag naubos, bili ulit. Para everyday yung pagbibili ko ng pampakapit kasi nga na-expect ko baka mawala lang siya ng ilang araw, di ba? Parang, siyempre, ayoko na umasa. Kasi lagi namang nawawala eh. Kasi 4 na beses talaga ako nakunan mga Marites. So, pangimang buntis ko na to. Pwede na ako umaasa. Ang bili ko ng ang folic acid lang binili ko ng marami kasi mura lang naman ang folic acid. Pero yung vitamins, sininom ko naman siya ng tuloy-tuloy. Pero pa isa-isa ang bili ko, 2. Kasi isang inuman, isang beses, isang bilis, isang araw. Tapos yun, pagka hindi ako dinugo. Bumalik, pina-ultrasound ako ng December, transv, tapos ayun na, nagkaroon siya ng heartbeat. Alam niyo ba, nakita ko yung kanyang narinig ko yung heartbeat niya. Parang gusto kong umiyak doon sa ultrasound. Alam mo yung luha ko, pinipigil ako na naiyak kasi ako kay ate na nag-ultrasound sa akin. Yung luha ko nandito na gusto nang utubo kasi first time ko yun na merong heartbeat at merong yolk sac for the first time. Sabi ko, ay, ito na siguro yun, Lord, baka akin na to. Ganon, yun man, nasa isip ko. Tsaka naglilihi. December pa lang, parang, December pa lang nalaman ko buntis ako na iba na yung pakiramdam ko, nasusuka na ako, masela na yung pangamoy ko, medyo naglilihi-lihi na ako, kaya, sabi ko baka ito na yon. Tapos, yun, bumalik ako sa doktor, ultrasound ulit ako ng pangatlo para kung lumaki na si baby. Ito na yung pangatlo nung, January 20, kasama ko ang aking asawa, kasi, first time na kasi sa apanganin namin anak ko Justin. Hindi naman sumasama sa mga check-up ko yun. Si Ate Miles lang kasama ko yung lagi ko yung jowa niya dati. Hindi sumasama yung asawa ko. So, first time ito na experience na sumama-sama sa akin. Sobrang excited niya. Ito na yun, si baby. Lumaki na siya. Ayan na siya. Tapos, so, in-ultrasound. Pumasok siya sa loob, pumayag yung hindi kasi pumayag na mag-video. Kasi, hindi mo kami sikat, kami artista para pumayag. Saka di mo kami private doctor. Ayun. Gumagalaw-galaw siya habang nakikita siya ni Pangit habang in-ultrasound. Gagalaw-galing yung kamay at paan niya. So, gising siya. Ay, tuwan-tuwa yung asawa ko, first time na yun. Kasi hindi niya na-experience yun sa isa naming anak kay Justin. Tuwan-tuwa talaga siya, yung luha daw niya. Sabi niya parang, alam mo yun, nati-taste of joy siya nung nakita niya. Tapos pinakita rin sa akin, kasi first time ko din pinakita rin sa akin. Gagalaw-galaw. Tuwan-tuwa ako kasi for the first time, di ba, alain mo yun. Kasi di na ako nag-expect na magkakaroon pa ako ng isang anak. Gusto ko pa mabuntis, pero kung hindi naman ibibigay ng Lord, wala naman ako magagawa, di ba? Kasi syempre, Papa Jesus lang naman nakakaalam kung kailan niya tayo bibiyayaan ng blessing. Hindi man ako nag-expect, pero andito na, di ba? Thank you po, Papa Jesus. Thank you, Lord. Pero sana, syempre marami pa kayo pagdadaan ng 3 months, may 6 months pa. So, kailangan mag-pray lagi. Nung 6 months is maging safe lang siya sa tiyan ko. Magkaroon lang siya lagi ng heartbeat, and lagi lang siya maging malakas sa 6 na buwan na darating pa. Marami pa kaming pagdadaanan. Marami pa akong sukang ilalabas. Alam niyo ba, Martes? Sobrang selang ko. Suka ako ng suka, mayat-maya. Ito rin kasi ako sa unang kong anak, kay Justin. Sabi nila daw kasi pagka gano'n, na panood ko sa YouTube, nabasa ko rin, kapag yung sa unang mong pregnancy, ganito ka, yung pakiramdam mo. So, mga susunod mong pregnancy, gano'n din pala yun. So, pala kung hindi ko na ulit mararanasan yung ganito. Parang kung may sakit, alam mo yun, yung bunga nga ako, yung panlasa ko, walang panlasa. Ang pait, ultimo nga, nung di ko alam buntis ako, adik na adik ako sa mangga. Diyos ko, parang gusto ko araw-araw maasim. Mangga, lemon. So, alam ko, buntis na ako, ayoko na maasim. Kasi parang nangangasim lagi yung sikmura ko. Kasi nga parang umaangat yung asim. Tapos yung ko, gano'n na lang. Sa panganay ko rin, ganito ako. Naglalakad ako, nakakuba na ako. Kasi yung sikmura ko masakit. Suka rin ako ng suka noon, net maya.
tuwing umaga, pagkakain, ngayon ganito pa rin. Pang-amoy, walang pagbabago. Kala ko din po, hindi ko na mararanasan. Thank you Lord, naranasan ko. Kahit sobrang hirap, parang gusto ko na sumuko. December, January, 2 months ko ng January 31 kasi ngayon mga Marites. Siyempre late na ito ma-upload. So, ano na, sana ba ako? Minsan nababala ako sa kinikwento ko na, maljanin ko na. Sana ba ako? Sabihin niyo ako na sana ako. Doon sa sumusuka, yun. Ang hirap kasi ng yung may suka, alam mo yun. Grabe kasi acid ko, ewan ko ba. Pero, kailangan natin tiisin para kay baby. Kailangan tiisin, kahit gusto mo nang sumuko, tiisin natin. Kasi alam niyo ba, mga Marites, sa una kong anak, halos 9 months akong ganito. 9 months akong sumusuka. Pero nung malaki na siya ako, hindi naman masyadong suka-suka, pero sumusuka pa rin ako. Sanselan pa rin ang pang-amoy ko. Diyos ko ba, hanggang ngayon, ganun din to. Medyo mahirap talaga. Kasi hindi ako makakilo sa bahay, hindi ako makapagluto, hindi ako makapaglaba. Hirap na hirap. Hirap akong kumilos talaga. Sobra. Parang gusto ko lang laging humiga. Ito ang pagkasalita, parang hirap na hirap din ako magsalita. Parang, alam mo, yung pakiramdam ko ngayon, natutuwal ako. English ko lang kasi gusto ko mag-vlog na. At saka wala na kami pang-upload. Ano ba yan? Yung YouTube channel namin. May kita na kaming ganyan eh. Sayang naman eh, di ba? Yung ganyan, makagumanon pa yun eh. Mababawasan pa kami ng revenue. Kaya kailangan kahit sabihin mo, ilang taong ka na nag-vlog, sayang naman yun. Kasi pagkatsaga lang kasi talagang ngayon wala akong sipag sa katawan. Sobrang may nga lang ako nag-lip tint pa. Diba? Pero habay pa rin. Sobrang habay. Hindi ko yung anak ko. Babae o lalaki. Ang tingin yung aking gender reveal. Oh, parang sikat, parang artista lang. Aking gender reveal. So, hulaan nyo na. Comment down below kung boy or girl ang aking baby. So, 3 months na siya. Nakikita nyo naman sa face ko kung boy or girl ito. Pero ako, feeling ko, nararamdaman ko, syempre ako yung nanay. O yung ako yung nagdadala. Feeling ko boy ang aking baby. Pero gusto ko sana girl. Kasi yung panganay ko boy. Pero pusong babae siya. Pero iba pa rin yung girl talaga. Pero nararamdaman ko parang feeling ko boy siya. Pero mali mo naman, mali yung aking hinala. Diba? Tapos balik na tayo sa aking mga pinagdaanan bago to na buo si baby ngayon. Alam niyo ba, 37 years old na ako mga Marites. Alam na masela na mapagbubuntis ko. Diyos ko po. Sana lang maging safe kami ni baby. Sana makayanan ko sa lying in lang. Kasi mas gusto kong mga anak sa lying in lang. Hirap kasi sa ospital. Kasi sa una kong anak sa ospital ako, napakahirap. Wala kang kasama. Ikaw lang mag-isa. Wala kang patuwang doon, kundi sarili mo. So, yun ang hirap talaga sa ospital. Siyempre, public hospital, di ba yung mayayaman? Pwede sa private hospital, pwede mga asawa nila, pwede bantay. Siyempre, mahirap lang naman tayo. Mahirap lang naman si Marites yet. So, pag public hospital lang yung kaya, di ba? Naranasan ko ulit yun. Ako lang mag-isa noon. Umiyak nga ako dati. Ang hirap mag-labor no pag wala tawag doon. Wala kami lang katuwang na yung magko-comfort man lang sa'yo, di ba? Kasi pinakamahirap sa pagbubuntis, pag nasa may pagle-labor, doon ako umiyak. Alam, hindi po ako iyakin. Pag meron ako nararamdaman sa katawan ko. Hindi ako iyakin kasi makaya ko naman tiisin. Pero yung labor, di ko kinaya, umiyak talaga ako. Sobrang kahit anong tapang ko. Labor ang hindi ko kinaya. Talagang cry lady. Pero ngayon baka, ganun pa rin. So, lalo na may edad tayo, 37 na ako. Marites, ko alam, kakaroon ako ng baby. Thank you, Papa Jesus. Pero sana. I-pray nyo naman si Marites yet na hanggang 9 months, mailabas ko ng ayos si baby. Okay siya hanggang 9 months. So, 6 na buwan, malay pa kami pagdadaan, di ba? Hindi na natin masasabi kung anong mangyayari talaga, di ba? Pero thankful ako na 3 months na siya. Excited na akong gumalaw siya, di ba? Sumipasipa na yung baby. Mga 5 months pa yun mangyayari o kaya 4 months. So, bali next month, malay natin. Mag-vlog ulit ako nun kapag nararamdaman ko na gumagalaw-galaw siya. At saka pag nanganak ako, vlog natin yan para meron akong remembrance sa aking pag-pregnancy, sa aking pagbubuntis. Anytime, pwede ko itong panoorin, di ba? Kahit sabihin mong hindi naman ako sikat na vlogger, hindi mo masyadong maraming manonood neto. At least, memories ko to. Memories ko na binigyan pa ako ni Papa Jesus ng isa pang baby. Diba? Si Baby Miracle. Baby Miracle ang kanyang name ngayon kasi hindi ko pa alam kung boy siya or girl kasi para sa akin, Miracle siya. Binigay ni Papa Jesus. So, balik na tayo doon sa una kong miscarriage. English yun. Unang beses kong nakunan. Ayun nga, yung dinugo ako. Pumunta ako ng center. Kasi pumunta nga daw ako sa doktor. So, nagpa-check up ako. Pagpa-check up ko, sabi mag-ultrasound ako. May ultrasound, wala nakitang baby. Unang buntis ko 2014, wala nakitang baby. Tapos binigyan lang ako ng gamot ng pakapit, kung kakayanin pa, pampakapit. Tapos sa bed rest ako. Naghiga-higa ako. Pero lalong lumakas yung dugo ko nung nakainom ako ng pampakapit. Parang lalo siyang lumakas.
Tapos talagang parang ako nagle-labor, nahihilab na yung tiyan ko. Yun yung kasagsagan ng palabas na My Love from the Star, si Steffi Chon, tsaka si Mateo Do. Kahit naghihilab-hilab yung tiyan ko nung nakukunan ako, nood pa rin ako nanood ng palabas na yun. Kasi ganda-ganda ako doon. Hindi ko masyadong uso internet nung kaya sa TV pa lang, kaya kailangan naabangan mo. Yun yung palabas na yun. Kaya, tapos yun, bigla na lang lumakas yung dugo ko. Tapos nung pinakahuli, may lumabas na malaking dugo. Ayun na yun. Pero nung bumalik ako sa doktor, pumunta na ako sa midwife ako pumunta na eh. Ayun nga, nag-ultrasound ulit ako, doon nalaman na retroverted yung matres ko na sabi ng midwife na mahirapan na daw ako magkaanak kasi nga naka-retroverted daw yung matres ko. So doon nag-start yun na nalaman kong retroverted ako, baka dati na akong retroverted, baka nung pagkaanak ko pa lang kasi hindi ako nabubuntis kasi 3 years, nga yan, nagpupukpuk. Ngayon pa nasa akin, babalaga. So kaya ayun. So, nasa na ba ako? Yan na, nawawala na naman ako. Wait lang ang Marites. So, babalik tayo. Sinilip ko lang kung sino yung nag-bluetooth ko. Ito ko lala. So, ayun, doon ko nalaman na retroverted ako. Sabi ng midwife, nahirapan na daw ako magkaanak, mabuntis ulit. So, ayun, di ang nangyari. Wala na, din ako nag-expect. Sabi daw, mahirapan na. Kasi, simulan pinanganak ko si Justin, yung panganay kong anak, simulan pinanganak ko yun, nag-pills ako. So, 3 years, hanggang 3 taon siya. 3 years na ako nag-pills kasi yung dibdib ko, yung boobs ko, dibdib kasi yung dibdib ko, boobs ko, sumasakit, kumikirot. Pina-check up ko siya dahil nga doon sa pills, kaya pina-stop sa akin yung pills. So, doon ako nag-start na hindi gumamit na ng pills. Ano yun? 2006, 7, 8. 2008. Hindi na ako nag-pills ng 2008 hanggang ngayon, wala akong ginagamit na ano. Tapos yun, pagka 2017, nabuntis ulit ako. 14, 15, 16, 17, so 3 taon na nakalipas. Nabuntis ako. Tapos, kung matanda ko yung nangyari. Ayun, nagpa-check up ulit ako. Tapos, wala ulit nakita. Tapos mga ilang araw, dinugo ulit ako. Ganun din nangyari na nawala na naman siya, parang naging itlog na nabugok. 2017 yun. Sumunod, 18, 19, 2020 na yung sumunod. 3 years ulit nakalipas, 17, 18, 19. 3 years ulit nakalipas. 2020 naman yung pangatlo ko na yun. 2020, yun, kapandemic ng 2020. Ganun din, hirap kami maghanap ng clinic kasi nga pandemic. Minahanap kami doon sa may bandang doon Antonio, sa veterans, punta kami doon. Ayun nga, walang ultrasound, check up lang. Binigyan lang ako ng vitamins, ng pampakapit. Kasi nga, positive sa pregnancy test pero kailangan ma-transfer nga daw ako. Tapos, ano ba nangyari nun? Hirap kasi medyo matagal na eh. Yun, nag-bed rest ako, higa lang ako, di ako makakit ng hagdan. 3 araw ata yun na nag-bed rest ako. Tapos, nagpa-ultrasound ako. Ayun nga, wala pang nakitang, pumunta ako doon sa may clinic, paanakan, doon may ultrasound sa may Riverside naman yun. Tapos yun, wala pa rin nakita baby, kasi masyado pa maaga, mga 5 weeks pa lang. Kasi alam niyo mga Marites, pag ako ang menstruation ko sobrang norma, regular talagang, ganun ako nagkaroon, ganun pa rin ako magkakaroon. Mauuna pa nga hindi pa, kasi 28 days lang. So, pag nadili ako ng 1 araw, buntis na ako nun. Pag nadili ako 1 araw, 2 araw, napipiti na ako. Tapos yun, nagpa-positive. Tapos yun, bed rest ulit ako nun. Wala mo na nakita kasi nga 5 weeks pa lang. Yung tinuloy-tuloy ko lang yung gamot. Ang dami kong biniling gamot nun, tsaka vitamins. Siyempre, nag-expect ako, baka mabubuo na siya. Magkano ko nun, nasayang lang yung vitamins, yung gamot. Tapos mga ilang araw lang, ayun na, may lumabas na dugo. Nagtuloy-tuloy na naman. Unang araw, mahina. Kalabukasan, hanggang lumakas. Tapos yun, hanggang na siya, hanggang nawala na ulit. Wala na naman siya, ganun din na naman siya, hindi na naman siya nabuo, para siyang itlog na bubugok bago daw siya makarating ng matres na nasa lining parang ganun. Diba, tayo pa lang kasi pagka positive na tayo sa pregnancy test kapag kahit nandun pa lang yung itlog pa lang eh. So, lalakad pa yan papunta ng matres, diba? Doon pa lang na hindi na siya pupunta ng matres natin, na siya, ng matres ko. Wala na siya, nagiging na siya, dugo. Tapos, kumbaga mga lang nakikita, gestational sac, mga ganun, parang bahay bata pa lang, parang ganun. Sumunod nun, 2021, ilan ko na ba? 17, 14, 17, 2020, 2021. Yun yung pinakahuli ko, yung 2021. 2021. Ang buntis pa ako ng 2022. Nung nagkasunod pa, 5 pala. 2021, 1 taon lang nakalipas. Nagbuntis ulit ako.
2021. Ayun natin pinakuli. Gusto din matandaan. Sa dami kong beses na kunan mga marites. Hindi ko alam kung 2021 o 2022 eh. Yung pinakahuli ko, yun naman yung, yun na, bumalik na ako doon sa, pinapacheck up ako sa Riverside. Check up ulit ako doon. Ayun, wala pa rin nakitang wala pa rin nakitang, kasi positive ako sa pregnancy test lagi eh. Wala pa rin nakitang baby. Tapos nakahiga ako. Bigla na lang lumabas yung dugo. Ilang bumunin. Pag ganun ko ng panto, dito pulang-pula, punta ako siya. Dugo, wala na, nangihina na naman ako noon. Hindi na nga ako tumatayo, lagi lang ako nakahiga. Pero wala pa rin. Kasi ito na yung pinakahuli mga marites. Kasi, regla ko November. Hindi ko matandaan kailan ako yung nagka-menstruation. Kasi hindi ko talaga tinatandaan ang huling menstruation kasi ina-expect ko naman every month magkakaroon ako kasi hindi ko naman ina-expect na magbubuntis pa ako. Every month na nagkakaroon naman ako. Sabi ni Vilma dyan, si Vilma Sausawera, si Gob. Sabay kami magka-regle. Nagkaroon na siya ako, hindi pa. Tapos sabi niya, hindi ka pa nagkakaroon. Sabi ko, hindi pa nga, baka na lang. Hindi ko kasi kailan ako nagkaroon, sabi ko. Kung matandaan, nagtanong na ako kung kailan. Ang naalala ko, 3 ata yun, tapos tapos ng 7. 3. Sabi ko, dapat nagkaroon na ako sa 28 days lang. Sabi niya, magpiti ka. Sabi ko, yuko kasi mamaya. Wala naman eh. Nakano lang ako. Tapusin ko yung buong December. Sabi ko ganun bago ako mag-test. Kaso, ang problema mga marites, nagiinom ako ng gamot kasi meron akong kidney stone. Nagpa-check up ako noong November. Meron akong kidney stone at saka mild fatty liver. Uminom ko ng vitamins para sa fatty liver. Tapos nagsasambong ako para sa kidney stone ko. Tapos uminom ako para sa cholesterol dahil mataas din yung cholesterol ko. Meron din ako sa high blood. Kaya nagagamot ako. Sabi ko, nabuntis ako. Tapos inom ako ng gamot. Nagtatry test din ang tawa ko. Nakikiti ako. Yung gabi hindi naman ako nag-video kasi in-expect ko naman negative lang. Ito na yun. Hindi na ako lang isa gabi. Sabi ko, baka mag-negative. Pagpaganyan ko pa lang. 2 na agad. Sabi ko, patay tayo dyan. Hindi ko alam kung masaya ako hindi kasi pag nalalaman ko pa naman buntis ako mga 2 araw lang, 3 araw lang, tuduguin ka na. So nangyari pa, sira yung e-bike namin. Sira yung e-bike eh. So naghati sundo ko sa school kay Blake. Lalakad kami minsan ni Vilma. Lalakad lang kami. Hanggang school, malayo yun, may pataas pababa. Di ba? Lalakad pa ako nun. Kaya hindi ko alam talaga na Kaya din ako nag-isip baka mabuo na kasi buntisa pala ako, di ko alam, lakad ako ng lakad. Taong palengke, lakad. Akit ko dito. Parang hindi ako napapagod, parang ganun. Samantala dati, kahit higa-higa ako, nawawala pa rin. Pero ngayon, kahit anong lakad ko, di ba? Hindi ako dinugo. Tapos yun lang, buntis ako, kinabukasan, nagpa-check up ako. Ay, nagpa-ultrasound muna ako kasi wala yung OB-GYN. Yung nakita gestational sac lang, yun yung kwento ko kanina na, hindi mo na ako nag-expect. Pero sabi naman ng doktor, ng OB-GYN, ng OB-GYN, buntis naman na daw yun, gestational sac. Kasi wala pang heartbeat si baby kasi nga masyado pa maaga, 5 weeks pa na. Pero hindi pa ako masyadong maasa na 100%. Pero hindi na ako masyadong nagkikilos. Kumikilos pa ako, naghatid sundo pa ako sa school kasi sira nga yung namin, yung e-bike. Pero hindi na ako naglalakad, nag-tricycle na kami nung tricycle. Kasi yung paakyat sa school, pataas kasi yun. No choice ako, inaakit ko yun. Expect ko nga, duduguin talaga ako. Tapos yun, maganda yung binigyan na pampakapit sa akin, kumapit talaga si baby. Kumapit si Baby Miracle. Kaya sabi ko, tinawag ko sa kanya, Baby Miracle, kasi ito talaga yung na-expect ko, itong mga marites. Kaya pag binigay talaga ni Papa Jesus, dati alam mo, nung nakukunan ako, nag-pray pa ako na sana magkaroon pa ako ng isang baby. Kahit isa lang, kasi 2 lang naman gusto kong anak talaga eh. Pero nung balik pa si Justin, ayoko pa talaga. So, nagustuhan ko na ulit magkaroon ng anak na 10 years old ata siya, mga ganun. 10, 9, yung medyo malaki na siya konti. Pero nung balik pa siya, ayoko pa talaga. Tapos yun, hindi ko na-expect na, grabe 19 years yung gap nila, no? Ano kayo mararamdaman ko pag umiri ulit ako. Tanda ko pa naman paano ko umiri sa kanya. Paano ko siya na ilabas, na iraos. Gagawin ko na lang ulit yun. Kaya kayo dyan, pero mawala ng pag-asa. Pag binigay pa ni Papa Jesus talaga, siya talaga ang nakakaalam. Nag-pray nga ako dati na, sana isa po ko, ganito ganyan. Pero nung huli kong kunan, iwan natin, 2022, di ko matandaan. Kasi di ko naman tinatandaan. Ayun, nung huli kong nakakunan ako hindi na ako nag-pray kay Papa Jesus na magkaroon pa sana akong baby ko at bibiyayaan niya ako, natanggapin ko talaga ng bubuo, syempre. Tapos yun, akalain na, dito pa pala kami sa Bulacan makakabuo baby. Tingin ko doon sa Sambong, kaya ako na kasi di ba herbal, para siyang herbal eh. Simulang gumamit ako, kasi dati hindi naman ako umiinom ng mga vitamins, wala akong umiinom dati. So na nagsambong lang ako, kasi lahat naman ng position, ginagawa namin eh. Kasi dati na pag retroverted, nakatuwad, mga ganun-ganun. Pero ginagawa minsan lang. Kapag lang. Pero kasi hindi naman pinaplano talaga na magbubuntis. Kasi mahirap naman ang buhay ngayon, di ba? Pero thankful pa rin ako na
Bigyan pa rin ako ni Papa Gis ng isa pa, di ba, kahit may edad na ako. 37 bago ulit na buntis. Ay, sobrang hirap. Siyempre, kailangan natin, siyempre, tuwan-tuwa ako, di ba? Nagkaroon pa ako ng baby, isa pang baby. Parang anak ko to ng aking Justin. 20 years old na siya kapag nailabas ko na to. 20 years gap sila. Kasi 2000, ano ko, di pa pang 2005. 2025, pinanganak ko siya is 2005. O, diba? 20 years nga, nakalipas. Tapos ayun, kaya kayo dyan, may mga nakakaroon na kagaya sa akin, na lagi nakukunan. Tsaka ngayon mga marites, huli pong ultrasound. Hindi na ako retroverted ito. Within the anteverted uterus, single gestational sac. So, anteverted na ulit ako. Bumalik sa dati yung matres ko nung lumaki-laki si baby. Kasi nung mga una kong ultrasound, ano pa siya retroverted pa siya una kong ultrasound. Yung pangalawa to, retroverted pa ako. Ayan, retroverted pa ako. Ayan, retroverted. Retroverted pa ako niya noong December. Tapos, retroverted pa rin ako nung retroverted pa rin ako dyan, December 10 at saka December 23. Tapos noong January, na ako, diba? Antiverted na ulit, bumalik sa dating matres ko. Diba? Kung ba't kaya ganun, no? Hindi ko alam eh. Hindi ko nang tanong sa OB ko eh. Isa tatanungin ko nga, bakit bumalik siya sa dati? So, yung nakakaalam dyan, bakit kaya bumalik, no? Tapos ayun nga, kayo mawala ng pag-asa pag baka bigyan din ni Lord sa inyo yan. Pag yun ulit kung so ako, diba? Alis ba akong parood mo to? Diba, maging ano mo ako, maging, ang tawag doon? Inspirasyon mo ako, diba? Pag ilang mescal, invest na ako ng pang-3, pang-4, malimit, pang-5 mo, buo na, diba? Ano natin masasabi kung na kay Papa Jesus lang yan, kung kailan ibibigay sa atin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya, laban lang, di ba? Kung Alex, baka panood mo to. Parehas kaya tayo. Yung unang nauuna, sa pangalawa mo. Ganun din. Parang tulog na nabubugok, nawawala din siya. Pero yung huli niya, nagkaroon siya ng heartbeat. Pero, mababa lang. Dapat kasi ito nasa 100. So, itong huli ko is, ilan yung ng heartbeat niya. Real-time scan show cardiac pulsation of 172. 172 yung kanyang heartbeat. Noong December is 121. December 23. Wala pa pala ako nung dyan. December 21, tumaas na. 121 tsaka 172. Kailangan 100 pataas. Hindi siya pwede maging pababa. So, ayun, mga marites. Naalaman nyo na yung aking kwento, yung aking first trimester na aking pagbubuntis. Diba pag hanggang 3 months, first trimester yun. So, sana hanggang second trimester naman ulit tayo magkikita. Hanggang ano naman yun? 4, 5, hanggang 7 months ata yun. Tama ba? Tapos sunod, 4th na, hanggang mga anak na. So, kita-kita tayo bawat trimester ng aking pagbubuntis. So, malit pa naman yung aking tani. Hindi pa naman siya malaki. So, papakita ko sa inyo. Kasi ano pa lang siya. Ayan. Maliit pa siya kasi, ano pa lang. Ito na kasi babakat yung ko dyan. Ito na lang ganyan. Ayan o. Itong bilbil to. Ayan. Nandito pa naman yan kasi 3 months pa lang yun. Nandito pa lang siya. Wala pa siya dito. Pero parang laki na niya dito. Kasi alam yung mga marites, grabe ang payat ko na. Laki na pinayat ko. Lumit na yung braso ko. Naka-t-shirt lang ako pero ang payat ko ng mga marites. Yung timbang ko is, balaw. 60, 64, 63. Dati akong 69. So, 5 kilo yung nababa sa akin. Tignan nyo naman yung tura ko. Diyos ko po. Hirap pero kailangan natin kayanin. Kaya, mga marites, okay, mawalan pagkakasya. Mga gusto naman tabihin. Ano mga kagaya kong, kagayang mga naranasan ko. Pray lang kayo kay Papa Diyos, baka ibigay din niya sa inyo, di ba? Ang blessing. So, ayun. Kita-kits tayo sa mga susunod kong video para sa pagbubuntis, para may content naman si Marites Keta. Mapanood ko ito balang araw, mapanood di baby, di ba? Mapanood yung baby Miracle. Yung, paano siya nabuo, paano siya di ba? Paano siya sa amin binigyan ng Papa Jesus. So, di ba? Papanood niyo ito balang araw. Yung Justin ko dati, walang mga ganito kasi wala pa namang, di pa naman ito uso.
Tapos ngayon, nag-vlog na ako, di ba? Kasi marunong naman mag-edit yung anak ko. Siya rin nag-upload, di ba? Mali mo naman, palang araw mapanood niya to. Pag medyo malaki na siya, ano niya yung aking pinagdaanan. Marami pa siya naging kapatid. Ilan pa. Bago siya nabuo. So, ayun mga Marites, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aking, mahabang kwento. Ilang mga Marites dyan, sa mga Marites ko dyan, shoutout sa inyo. Marites sa iyo, Marites rin, Marites Rio, si Vilma Sausawera. So, ang susunod namin vlog ay meron naman. Binyag naman ang anak ni Marites Rio. So, malaki na si baby. Oy, ako na yung pangatlong nagbuntis sa mga Marites. Una si Marites Aye, 5 years old na si Sian. Sunod, dalawang anak niya, si Marites Rio, si baby Alexis eh. Di ba, nakaraan nag-vlog kami. 1 year old na si baby Alexis. Next, itong February 7, o parang kailan lang. Buntis lang siya kay Alexis, 1 year old na. So, pangalawa na, tapos ako na yung sumunod. So, pang-apat na mabubuntis si Maritas Josie. Ay, sana naman soon, sana siya naman. Kasi talagang may edad na, pero malay mo naman, di ba, pag binigyan ni Papa Jesus, malay naman natin. Diba, tiwala lang. Kahit sabihin mo menopause baby na yan, di ba? At binigyan ni Papa Jesus, walang imposible. Kaya, huwag mawawala ng pag-asa. Ako si Marites Josie na susunod na mabuntis kapag nanganak na ako. So, ay mga Marites, bye. Thank you for watching. Sana ganyan kasi panonood. Bye!